Alive. Yes. Yeah. Hawakan. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po kami is from the Lord of the Nations Canada. I'm your facilitator for today. My name is Sister Anne and we want to welcome our brothers and sisters na naririto po sa Zoom, si Sister Lourdes, Sister Mavic, Sister Sheng, si Sister Gerlin, si Brother Romel, si Pastora at ang mga youth po natin na nanonood. And we would like to welcome din po ang mga nanonood via Facebook. Amen. It's an honor and it's a great privilege po na makasama namin kayo sa aming pananalangin. Samahan niyo po kami at kung meron po kayong mga prayer requests, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section. We will gonna pray for you po para sa anumang prayer request. Amen. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maaari po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Father God in heaven, with your Son, Jesus Christ, and by the power of your Holy Spirit, we worship you, Lord God. We exalt your name, Lord. Hallelujah. You are holy, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. We welcome your presence tonight, Lord. Oh, hallelujah. We welcome your presence in our midst today. Oh, hallelujah, Lord God. We praise you, Lord God. We glorify your name, Lord. We exalt your holy name alone. Oh, hallelujah, Lord God. You are the Alpha and Omega, Lord. You are the beginning and the end, Lord. Hallelujah. The creator of heaven and earth. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Father God, maraming maraming salamat, Panginoon ko, sa gabing ito, Lord God, na hinayaan mo kaming magsama-sama at manalangin, Panginoon ko. Hallelujah. We thank you for this platform, Father God, Lord, na ginagamit namin, Panginoon, upang kami mag-connect sa ibawat isa, Father God, Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Pag-isay mo ang aming mga puso, Panginoon. We pray, Father God, that you will align our hearts sa iyong puso, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Holy Spirit, help us to pray kung ano man ang gusto mong ipag-pray namin, Father God, Lord, oh hallelujah. Ano man ang nais mo, Lord, oh hallelujah, ilagay mo sa aming mga puso, ang mga bagay, ang mga lugar, ang mga tao, Panginoon, na dapat namin ipanalangin, Panginoon, hallelujah. Use our lips, Lord God, to pray for them, Panginoon, hallelujah, Lord God. And bagong lahat, Lord, we humble down ourselves, Lord God. We humble down, Lord God. We ask for the forgiveness sa aming mga kasalanan, Lord God. We ask, Panginoon ko, sinasadya man namin ito o hindi, Panginoon, sa lahat ng aming mga nasabi, nagawa at nasambit, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord God. Hallelujah. Forgive us, Panginoon ko. And you said in your words, Lord God, if we confess our sins, you are faithful and just to purify us in all our unrighteousness. Lord, we thank you so much, Father God, for the forgiveness na ipinagkaloob mo sa amin, Father God, Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Maraming maraming salamat, Panginoon. Kayo lamang, Lord God. Let your name be glorified. Let your name be magnified in this place, in this night, Father God, Lord, in the name of Jesus. We give you back all the glory and honor, Lord God, and praises to you alone, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen. Hallelujah. Ang ate pong word for today, share lamang. Ito po ang ating verse sa ating Kalootian family. If you read po ang kaninang sined ni Sister Girly na verse for today, ito po is Matthew 6 verse 19. Taas ko lang. Sabi po dito, Matthew 6 verse 19 to 21. Do not store up for yourself treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Sa Tagalog po, sa Mateo 6:19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy, walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Amen. Agree po ba tayong lahat mga kapatid sa ah, verse na ito? Ito po ay direktang sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga disciple at sa lahat ng mga crowd, sa lahat ng people. And I believe this is hanggang ngayon ay naaangkop sa panahon natin ngayon. Amen po. Tayo po ay suriin natin ito. So, paano po natin ito marirelate sa ating panalangin? So, isa-isahin po natin, treasures in heaven. Sabi nga po dito sa verse 19, treasures on earth. Ano po ba yung mga treasures on earth natin dito bilang tao? Di ba? Nandiyan po ang mga bahay natin, ang mga sasakyan, ang mga phone, trabaho, ating mga possessions, yung mga bags, yung mga iba-iba po tayo ng treasures, di ba po? Kasi iba-iba tayo ng gusto din. Na kung minsan ito yung nagiging priority natin, yung trabaho natin, yung pera natin sa bangko, di po ba? Ito po yung mga one of the material things na pinapahalagahan natin dito sa lupa, na which is sabi nga doon sa ating verse, di ba po? Yung mga material possession, yes, it can create us, it can give us uh, maginhawa, comfortable, ah, accessible para sa lahat na na-enjoy natin. At kung minsan ito rin yung nagiging dahilan kung bakit tayo masaya, di po ba? But kung mapapansin po natin, wala dito ang naglalas ng forever. Tama po ba? Ang mga bahay natin sa isang iglap pwedeng mawala. Ang mga sasakyan nasisira. Kaya nga po minsan kinakailangan natin mag-upgrade dahil sira na yung sasakyan, kailangan ng palitan, or sometimes naman wala tayong kakontentuhan, kaya tayo mag-upgrade, or sometimes naghahangad pa tayo ng mas maganda kasi hindi ito na nagbibigay ng satisfaction sa atin. Sa ating mga phones naman, kung minsan nadideplete po, di ba po? Every year, may mga bagong cellphone, may mga bagong brand na ninanais natin kasi magandang gamitin, maraming napagagamitan, magandang panoorin ng mga scroll-scroll sa Facebook or kung saan man yan, di po ba? Sa mga ah, sa mga trabaho natin, kung minsan doon po tayo nakakakuha ng satisfaction, di ba po ba? Kung ano yung nagagawa natin, kung ano yung income natin, na which is, kung iisipin po natin is panandalian lamang po, di ba? Lahat ng ito is parang may expiry kasi sa trabaho natin, pag umabot tayo ng 65, retired na po tayo, di ba? Hindi na po tayo ganun ka kaayos magtrabaho katulad nung mga medyo bata-bata pa yung katawan natin. Kumbaga lahat may end, meron pong hangganan. Kumbaga pandandalian lamang po, 'di ba? Pero kung titingnan po natin sa verse 20, sabi doon po, but store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy on where thieves do not break in and steal. O kung isipin din po natin, di ba, kapag tayo may mga marangyang gamit, maaari po itong pagmulan ng pagnanakaw, di po ba? Pwedeng kunin sa atin, pwedeng mawala.
So talagang walang walang permanente sa treasures in the world. Pero kung magfo-focus tayo or we will gonna store up ang ating mga puso, ang ating mga buhay sa treasures in heaven na naglalast forever. And one of these things po, one of the treasures na naglalast forever, which is treasures in heaven, is our prayer. So sabi po diyan, build a prayer life. So let's build natin yung treasures in heaven sa pamamagitan ng prayer. We can build our prayer life kasi yung prayer life natin, nagbi-build to ng relationship natin sa Panginoon, di ba? Na hindi kayang kunin sa atin, hindi kayang nakawin sa atin ng sino man. Amen po ba? Yung prayer life natin, it will last forever. And nasa sa atin din po, 'di ba? Itong prayer life natin po, pwede natin tong maipamana sa ating mga anak from generation to generation kung talagang ating i-desire po, 'di ba? Na na maglalas siya forever. Kasi ang ating Panginoon ang totoong kayamanan natin dito sa mundo. Tama po ba? So, we encourage po itong verse na to personally, it's encouraged na mag-build up tayo ng treasures in heaven, and one of that is prayer. Napakalaking maraming bagay ang nagagawa ng prayer. Lahat naman po tayo agree, 'di ba, sa prayer. Prayer can heal, prayer can change our mindset. Prayer can nagke-create sa atin ng nakakapag bigay sa atin ng uh, what they call this, privilege para matulungan natin ang ating mga kapwa. Kasi through prayers, we can pray for them, di ba ba? Through prayers, we can pray for our nations. Through prayers, we can pray for our family na hindi kayang tumbasan ng kahit anumang treasure ng mundo. Amen po. At napakaganda rin po na ang prayer, kung i-build natin ang prayer natin, it connects, hindi mawawala yung connection natin sa ating Panginoon, di ba po? Every time na nagpe-pray tayo, ito yung nagiging way natin para mag-connect tayo sa ating Panginoon, na hindi mawala yung relationship natin sa ating Panginoon. Na very true po talaga na prayer na it will last forever. Walang makakakuha, walang expiry, walang lugar. Kumbaga kahit kailan, kahit saan, pwede tayo mag-pray. Kumbaga convenient para sa atin kasi pwede natin gawin kahit saan tayo naroroon, anong oras man yan or kung ano man, di ba? So kung ang binibuild nating prayer, ang binibuild nating treasure is yung pagsa-cellphone natin, pag-scroll natin, di ba? It takes sometimes, pansinin niyo po yung sarili natin na kapag tayo nag-open na ng mga ah, ano ba yan, Facebook or something, pansinin niyo po, orasan niyo po tayo. Makikita niyo po kung ilang oras, ilang minuto kayong nag-google doon sa mga pag-i-scroll natin through cellphone. Pero kung yung oras na po yun is gugugulin natin through prayers, napakalaking bagay sa atin. Tayo rin naman po ang magbe-benefit noon. Napakalaking bagay sa atin yun po. Kasi magbe-build yun ng yung parang hindi mo na kayang mawala. Yung prayer, yung routine na yon, kasi nagiging ano mo na yon eh. Nagiging habit mo na imbis na mag-scroll ka, magpe-pray ka na lang. Imbis na manood ka, magbabasa ka na lang ng salita ng ating Panginoon na talagang treasures in heaven po talaga. Sabi nga rin po sa 21, di ba? For where your treasure is, there your heart will be also. So, we cannot serve two master. Alam naman po natin yon, di ba? So, kung ano po yung tinatago nating treasure sa ating puso, kung ano yung tinitreasure natin ngayon, ito rin po ang alaman ng ating puso. Kung ang tinitreasure natin is treasures in heaven, tinitreasure natin yung prayer life natin, tinitreasure natin yung time natin to devote ourselves sa ating Panginoon, ito din po ang laman ng ating mga puso. Amen? So let's pray po na mag-desire tayo at matulungan tayo ng banal na Espiritu na mag-build up ng treasures in heaven, na isa na po dito ang ating prayer. Amen po. So, bago po tayo manalangin, let's worship our Lord.
Hello? Narinig niyo po ako? Rinig po ba? Sis Ann? Mahina O sis, sis, hindi medyo ako. mahina lang. Yeah. Saan ko na lang. Um, hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito sapagkat kami po ay nagsama-sama ngayong gabi upang dakilain ka, Panginoon, papurihan ka, Panginoon. We come together, Father God, because we are praying, we are interceding, Father God, as we unite, Father God, together with our faith, with our trust, Father God, with you, Father, because we believe, Father, that all our prayers, Father God, will be answered by you, Father, because you are a gracious God, you are a merciful God, and you are the God who listens to the prayers of the people who love you and who sincerely pray to you, Father God. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga kasalanan, Panginoon. We pray that you purify our hearts right now, Father God. We pray that you cleanse all our dirty minds, Father God, dirty hearts, Father God, and all the sins that we have done, Father God. We know that we are praying for people, we are praying for the jobs, Father God, we are praying for everything, Father God, and we pray that we will be deserving to pray for all our desires, Father God, and for all the desire of the church, Father God. Panginoon, alam po namin na marami pong kalamidad ang nangyayari at pwedeng mangyari, Panginoon, sa maraming bansa, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa Pilipinas, kundi ganun na rin po sa Canada, Father God. And we also pray, Father God, that the calamities that happen, Father God, sa Pilipinas, Panginoon, sa paglindol, Panginoon, maraming tao, Panginoon, ang nasawi ang buhay, Father God. Maraming structure, Father God, ang nawasak, Panginoon. And we pray that this will be a calling, Father God. This will be a calling to all the people na magbalik loob sa inyo, na tawagin ang pangalan mo, na tanggapin ka as the Lord and Savior, Father God. We pray that it will create fear. It will create fear, but with faith, Father God, na magbalik loob sa iyo, Panginoon, ang mga tao, Panginoon. And we pray, Father God, na sa mga tao, Father, na nagre-recover, Panginoon, sa mga nasalanta, Panginoon, ng kalamidad. We pray that they will nagising na po sila, Panginoon, na ma-realize po ng mga tao na ikaw ang Diyos na kaya, Father God, na kontrolin ang lahat na nangyayari sa mundong ito, Panginoon. And we pray na anumang pong kalamidad na maranasan ng aming bansang Pilipinas, Father God, and we pray na maging matibay po ang pundasyon nila sa pananalangin sa iyo, Panginoon. We pray also na protektahan mo po ang aming mga pamilya, Father God. And we also pray, Father, sa terrorism po na nangyayari. Hindi lang po, Father God, sa bansa na kung saan na may war, Father God, kung saan nangyayari po sa Israel, Father God, at kung ano man pong war na nangyayari po sa bansang iyon po, Panginoon. Alam po namin na ang terrorism, Father God, ay hindi lamang po war ang paglaban, Father God, ng mga sundalo, Panginoon. Ngunit ang terrorism, Father God, ay ang mga tao, Father God, na gustong i-harm, Father God, na gustong gustong patayin ng mga taong inosente, Father God, dahil po sa freedom, Father God, sa paggamit po ng baril, Father God, lalong-lalo na po sa bansang Amerika, Father God. Alam po namin na ang terrorism, Father God, ay nabubuo hindi lamang, Panginoon, sa mga Islam country, Father God, ngunit nabubuo po ito sa puso, Panginoon, ng tao, Father God, na may hatred sa kapwa nila, Father God, na madami pong tao ang nadadamay, Panginoon, ang mga kabataan, Father God, lalong-lalo na po ang mga eskwelahan, Father God, na marami po ang nagta-target po ng mga estudyante, Father God. At hindi lamang po yon, Father God, na marami rin po ang terrorism, Father God, na nabubuo, Father, na gusto pong
lalong-lalo na po sa mga concerts, Father God, lalong-lalo na po sa mga events, Father God, na kung saan maraming tao, Father God. And we pray, Father, Yes. that there will be Oh God. na meron pong mga otoridad, Father God, na makita po ang masamang balak nila sapagkat ngayon po ay ginagamit na po nila ang teknolohiya, Father God, ang internet, Father God, ang messaging, Father God, para maiplat po ang mga ang mga plano po nila para um, um, pumatay po ng mga tao, Father God. And we pray that you protect the people, Father God. We pray that you always protect those people, Father. And we pray that you change the mind of kung sino man po yung mga tao na nagbabalak, Panginoon, ng masama, Panginoon, sa kanila pong mga kapwa, Father God. And we pray, Father God, sa poverty, Panginoon. Alam po namin na ang poverty, Father God, ay hindi lamang nangyayari sa Africa na kung saan um, um, wala po silang tubig na mainom, ang mga pagkain po nila, Father God, na may tagtuyot po sila, Father God. And we pray that ang hunger, Father God, na nararanasan po ng bansang Africa, Father God, at we pray that you provide for them, Father God, at alam po namin na hindi lang po sa bansang iyon nangyayari, kundi sa bawat bansa, Father God, na merong homeless, Father God, na merong taong may mga pamilya, Father God, na hindi nakakakain, Father God, ng 3 beses sa isang araw, na minsan may mga tao rin, Father God, na hindi nakakakain, Father God, na kahit 1 beses, Father God, na umaasa po lamang sila sa tulong, Father God, at sa mga palimos, Father God. And we pray, Father, na makilala din po ng mga taong yun ang ikaw po, Panginoon. At sabi mo nga po sa iyong salita sa Matthew, Father God, na do not worry about tomorrow, Father God, sapagkat kung yung mga ibon nga po, Father God, ay hindi mo pinababayaan, Father God, sila pa po kaya, Panginoon, na iyo pong creation, Father God, na iyo pong mga anak, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang mag-provide, Father God, sa kanila ng kakainin po nila, Father God, ng iinumin, Father God, and as well as dito po sa Slave Lake, Father, we know na hindi po lahat ng nasa Slave Lake, Father God, ay may trabaho, Father God. We pray that the food bank, Father God, in Slave Lake, Father God, will always be full of food, Father God. Hindi lang po to support na yung mga taong hindi maka-afford, Father God, ng grocery, Father God. Kundi, Father God, maka-support din po ito sa mga taong nangangailangan, Father God. And we also pray, Father God, for the persecution, Father God. Marami pong bansa ang nakakaranas ngayon ng persecution, Father God. Hindi ko man po alam ang mga bansa, Father God, pero ang mga North Korea po, Father God, ang mga bansa po na hindi po sila pinapayagan, Panginoon, na makahawak ng Biblia, Father God, na hindi po sila pinapayagan na mag-worship in public, Father God, sa Saudi, Father God, na hindi po sila pinapayagan, Father God, na mag-evangelize, Father God, and we pray for those country, Father God, that one day their leader, Father God, the leader of that country, Father God, will know you, Father God, and will let them preach your word, Father God, and we pray that yung mga tao po na mga Christian po na gusto pong mag-preach na at mag-evangelize, Father God, we pray that you give them courage, you give them strength, Father God, and you give them Father God, na wag po silang mag-give up, Father God. Even though they do everything in public, Father God, that we know that you will reward them, Father God. Even though it's not, hindi man po ito, hindi man po nila ito maipahayag at maipakita sa mga tao ang pagmamahal nila sa iyo, Panginoon. Ngunit we pray that you bless them, Father God. And we also wanted to pray, Father God, sa unity, Father God, unity ng bawat bansa, Father. We pray also for the unity of as well as the church, Father God. Father God in heaven, we pray out sa economy, Father God, ng bawat bansa, Panginoon, lalong-lalo na po ang Canada, Father God. And we pray that that the economy of Canada will open, Father God, and will boost more, Father God, to help a lot of people, Father God, to help a lot of people to come to this country to na mag-immigrate, Father God, at magtrabaho sa
magbigyan ng maraming trabaho ang mga foreign worker na naghahangad ng magandang buhay, Father God, dito po sa Canada, Father. And we also pray, Father, na lalo-lalo na po sa bansang Amerika, Father God, na sila po ay gabayan mo po ang kanila pong pinuno, Father God. And we all know, Father, that we see President Trump, Father God, na nag-oath taking po siya, but with marami pong mga Christian, Father God, na kasama po niya, Father God. We pray that you always guide the President, Father, na magpatuloy po ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon, sapagkat sa kanya po nakasalalay ang maraming buhay, Father God, ng mga tao sa bansang Amerika, Father God. And we also pray, Father, sa bansang Canada, Panginoon. We pray that dapat patuloy niyo pong i-bless ang bansang Canada, Father God, na ngayon po na marami na pong hindi na po nakakaranas ng magandang buhay, Father God, na mag-provide ng magandang buhay para sa kanilang pamilya sa Pilipinas, Father God. And we pray that you bless this country, Father God, with the free healthcare, Father God, na marami pong natutulungan, Father God, lalo-lalo po ang mga may sakit, Father God. And we pray, Father, na ang mga leader po, Father God, ang mga po ano man pong conservative, liberal, Father God, that they will all unite, Father God, for kung ano man po ay kabubuti, Father, ng bansang ito at ang mga tao, Father God, lalong-lalo po ang mga kabataan, Father God, ang mga matatanda, Father God, at ang mga nagtatrabaho, Father God. We pray that ang mga tax po na binabayaran po ng mga tao, Father God, ay hindi po mapunta sa walang, ngunit maitulong po ito sa mga tao na nangangailangan, Father God. And Panginoon, pinapanalangin din po namin, Father God, ang bansang Pilipinas, Father. Alam niyo po ang nangyayari sa Pilipinas, Panginoon. Marami pong mga corrupt, Father God. Marami pong hearing, Father God, na nangyayari sa Pilipinas na walang katapusan, Father God, na mga nangyayari, Father. We pray that yung mga politiko, Father, na may masamang intensyon na, na nagkukurakot, Panginoon. We pray that lalong-lalo na po ang most politician, Father God, has the love of money, Father God. Kaya ngayon po nagkahagulo ang Pilipinas dahil po sa pera, Father God. And we pray that when it comes to election, Father God, we pray that you put a leader, Father God, who has fear on you, Father, who has who believe in you, Father God, na with we pray for a leader na merong integridad, Father God. Integridad hindi sa humanity, Father God, ngunit integridad, Panginoon, sa iyo, Panginoon, para po maalagaan po niya, Father God, ang bansang Pilipinas at ang mga tao po na naninirahan, Father God, sa bansang aming minamahal, Father God. And we pray that na one day, Father God, na magkaroon po ng unity, Father God, and we pray that all the nation, Father God, will know you, Father God, and we pray that you will not use the calamity, Father God, just to waken up their faith, Father God, just to wake the people, Father God, na ikaw ay buhay, na ikaw ay nandyan at kayang-kaya mong bawiin ang buhay nila sa pamagitan ng kalamidad, Father God. And we pray na hindi ang kalamidad ang gamitin mo, ngunit, Father God, gamitin mo ang mga tao, Father God, ang mga tagasunod mo to preach your gospel, Father God, to spread your word, Father God. And we also pray na sa mga tao na nag-evangelize, Father God, na gabayan mo po sila araw-araw, gabayan mo po sila sa gabi-gabi, Father God, sa kanila pong pagtulog, Father God. We pray that they will never give up, Father God, in sharing, Father, your word, and share in evangelizing, Father God, and in convicting them, Father God, to accept, Father God, to accept you, Father God, as their Lord and Savior, Father God. And we also pray for us, Father God, right now na mga tagasunod mo, Father God, that we will not be afraid, Father God, to share your word and to evangelize, Father God. And we pray that we will use the social media, Father God, to also to share, Father God, a little bit of video about you, Father God, na
We pray that we will start sharing, Father God, your word, Father God, every day in social media rather than those na mga nakikita namin sa Reels, Father God, na nakakatawa, Father God. We pray that you change our hearts, Father God. We pray, Father, na, na ang bansang Canada, Father God, ay magkaroon po ng leader, Father God, na maka-Diyos, Father God, na we pray na na leader, Father God, na may takot po sa iyo, Father God. And we pray na ikaw na po ang bahala sa bansang aming sa bansang minamahal po namin ang bansang Pilipinas, Father God, that there will be peace and unity, Father God, among the leaders, among the senators, and among kung sino man po ang nakaupo, Father God, sa Senado ngayon, sa mga mayor, Father God. We pray na lagi mo po silang gabayan, lalong-lalo na po ang mga pamilya po namin, Father God. We pray na wag po magkaroon ng kaguluhan, Father God. And we pray that magkaroon po ng peaceful talk, Father God, na masolve na po ang corruption, Father God, sa Pilipinas. Father, salamat po at dinala mo po kami sa bansang Canada ngayon, Father God. We are blessed, Father God. We bless this country, Father God. Bless all the country, Father God. And salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagpapatawad, Panginoon. Salamat sa iyong cross, Father God. Salamat sa walang sawang pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Mahal na mahal ka namin, Panginoon, at pinapanalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Father God in heaven, in Jesus' name, Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na kami ay nagtipon, Lord, upang maidulog sa iyo ang aming mga panalangin, Lord. Bago kami manalangin, Lord, na kami ay humihingi ng kapatawaran, Lord, sa aming mga kasalanan na nagawa, Lord. At bago kami humiling, Lord, at linisin mo ang aming mga puso, Lord, ang aming mga kasalanan na nagawa man sa ngayon araw na to, Lord. Lord, at dinadalangin ko po sa inyo, Lord, ang the whole household of LOT and Slave Lake, Lord. Kasama rin po ang Edmonton, Wainwright, San Mansulok ng Canada, ang iyong bahay na LOTN, Lord, na magtatayo pa. Ganun din po, Lord, sa Pilipinas, Lord. Lord, dinadalangin po sa inyo ang LOTN Slave Lake, Lord, ang bawat household nito, Lord, na gabayan mo, Lord, ang bawat pamilya, Lord. Sa dami ng pamilya, Lord, na kaanib nito, Lord, hindi ko na sila maisa-isa, Lord. Pero alam mo, Lord, at ang bawat puso ng aming pamilya, Lord, na humihiling sa iyo, Lord. Idinadalangin po namin, Lord, ang kagalingan ng bawat pamilya, Lord. Naway ilayo niyo po kami sa kasakitan, karamdaman ngayon, Lord, na maglalamig na winter, Lord. Uso ang sakit, Lord. Naway gabayan mo at ilayo ang bawat pamilya sa karamdaman, Lord. Kung hindi man maiiwasan ng karamdaman, alam namin, Lord, na ikaw ang rin ang magpapagaling. Dahil sabi sa Exodus 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Ikaw ang Jehovah Rapha namin, Lord, na magpapagaling sa kahit anong karamdaman namin na matatamo, Lord. Lord, dinadalangin ko po rin sa inyo, Lord, na ang bawat pamilya, ikaw ang maging sentro at wala nang ibang ano pa man ang pinagkukunan nila ng swerte. Alam namin, Lord, sa iyo lamang ang lahat ng biyaya na nanggagaling sa iyo, Lord. At dapat nilang maisip na, Lord, na hindi sa mga kumakaway na pusa, hindi sa mga bato na nanggagaling, hindi kung saan man nakatapat ang pinto na nanggagaling ang biyaya, Lord. Ngunit sa iyo lamang po, Lord, na nanggagaling ito, Lord. At wala nang iba pa pinanggagalingan, Lord. Nawaya maisip ng bawat pamilya, Lord, ng LOTN Slave Lake dito, Lord. Ganun din sa
saan man, Lord, dito sa Canada. Lahat ng bayaya ay nanggagaling sa iyo, Lord. Wala nang iba. Wala nang iba, Lord. Lord, dinadalangin po. Dinudulog ko din po sa inyo, Lord, na maging dito sa LOTN Slave League na ikaw ang maging foundation ng pamilya nila, Lord. Lord, alam namin, Lord, na hindi perpekto ang bawat isang pamilya, Lord, na minsan nagkakaaway-away. Pero alam namin, Lord, na ikaw ay mapagpatawad, Lord. Alam mo nga, i-guide ang bawat pamilya, Lord, dito sa Slave Lake, Lord. Ang bawat pamilya, Lord, bigyan mo ng guidance at i-guide mo kami, Lord, kung paano mamuhay na naaayon sa iyo, Lord. Bigyan mo kami ng mahabang pasensya, Lord, ang bawat isa dito sa Slave Lake, Lord. Kung kami ay nagkaaway-away, Lord, kung kami ay hindi nagkaintindihan, maisip namin ang iyong forgiveness, Lord, na isinabi mo, Lord, sa mga nanakit sa iyo, sa mga nagpahirap sa iyo, pero pinatawad mo sila, Lord. Ganun din po sana ang maisip namin kung kami ay magkakaaway-away o kami ay hindi magkaunawaan, Lord. Kami ay magkakapagpatawaran ng bawat isang pamilya, Lord. Gabayan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Lord, alam namin, Lord, na ang dinadalangin namin ngayon sa iyo, Lord, alam namin na ito'y dudulugin mo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya mo, Lord. Sa darating na winter na to, Lord, alam namin na madulas ang daan, Lord. Sa bawat pamilya na nagtatrabaho, alam namin, Lord, na sasakyan ang unang-unang transportation dito, Lord. Ang bawat pamilya ng LOTN Slave League, Lord, gabayan mo sa pagdadrive, Lord. Ang mga sasakyan na ginagamit namin, Lord, ikaw na ang humawak ng manubela, Lord. Dahil kahit anong pag-iingat namin, kung ang ibang tao ay hindi nag-iingat, Lord, wala rin itong magagawa. Pero sa biyaya ng iyong grasya, sa biyaya ng iyong kaligtasan, Lord, pag ikaw ang humawak sa amin, Lord, hindi kami mangangamba, Lord. Lord, ingatan mo ang bawat isang pamilya ng LOTN Slave League dito, Lord. Ngayon, Lord, sa darating na winter na to, Lord, na madulas ang daan, na malamig. Lord, alam namin ang mga ibang kasama namin, Lord, na hindi pa sanay sa lamig na to, lalong-lalo na mo si Tatay Romeo at si Nanay. Pasensya po, nakalimutan ko yung pangalan. Pero kilala niyo na po yun na naway maging balutin niyo po sila ng iyong pag-ibig, Lord, sa mainit na pag-ibig mo, Lord. Alam ko po, hindi pa sila sanay dito sa Slave Lake, Lord, pero hindi sila magkakasakit, Lord, kung dito sa darating na winter na to, Lord. Lord, hayaan mong balutin mo sila ng iyong pagmamahal. Lord, dinadalangin po ang Slave Lake na to, Lord, ang bawat pamilya, Lord, na financial breakthrough. Alam namin na hindi madali ang buhay ngayon, Lord. Napakataas ng bilihin, Lord. Pero sinabi nga ni Sis Ann, do not store up here in the earth. There's a moth, but store up in a heaven. Wala kaming poproblemahin, Lord, kung kami man ay magkukulang. Alam namin na ang iyong biyaya ay sapat na, Lord. Alam namin ang mga darating na bills, alam namin na darating na bayarin, pero alam namin, Lord, na meron kaming aasahan na nandyan ka, Lord. Magkulang man kami, pero andyan ka para sumuporta. Wala kaming ibang sasandalan, kundi ikaw lamang, Lord. Ang bawat pamilya na to, Lord, idinadalangin ko po sa inyo, Lord, na biyaya mo ang bawat isa, Lord, ng iyong blessing, guidance, at healing na nanggagaling sa iyo, Lord. Dinadalangin ko po sa inyo to, Lord, sa itong gabing to, Lord. Maraming salamat po at sa susunod na mananalangin, bigyan niyo po siya ng guidance. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. Hallelujah.
Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, we give you praise, we give you honor, we give you glory. Lord God, we thank you, Lord, for this opportunity, O God, na kami ay makapanalangin ng sama-sama, O God. Hallelujah. Tunay nga pong kayo ang Diyos na mabuti, kayo ang Diyos na tapat, kayo ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Lord God, we want to praise your name, O God. We want to exalt your name this night of our prayer intercessor, O God. Hallelujah, hallelujah. Kayo lamang ang aming maitaas at sa gabing ito at wala nang iba. Kayo ang maparangalan sa gabing ito at wala nang iba, O God. Dahil kayo ang Diyos na mabuti at hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Oh, hallelujah. Lord God, bago ko po idulog, i-pray ang aking mga panalangin, Lord. I humble down myself. We humble down myself to you, O God. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, O God, ng paglilinis, O God, sa lahat ng aming mga kasalanan, O God, na gawa, na sinasadya man namin o hindi. Humihingi kami, O God, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nasabi na hindi nakakapagbigay glory, na hindi nakakalugod sa iyong paanan, O God. Hallelujah. Kami ay humingi ng paglilinis, O God. Cleanse our hearts, our minds, O God, upang mailapit namin lahat ng panalangin namin sa iyo at mapakinggan mo, Father God, ang lahat ng aming idudulog sa gabing ito. O hallelujah. Patuloy mo po kaming samahan, O God. Patuloy mo kaming yung presensya mo ang aming maramdaman, O God, sa tuwing ilalapit namin ang aming mga panalangin sa inyo. Oh, hallelujah. Dahil kayo ang Diyos na hindi pa namin nasasambit, dininig mo na ang aming mga panalangin na ito. Oh, hallelujah. Thank you, God. Thank you for this opportunity na kami ay makapanalangin sa iyong tahanan, sa iyong paanan, O God. Kaya naman, Lord, patuloy kami nagpapakumbaba, O God, na kami ay humihingi, O God, ng pagpapakumbaba na hindi namin makita ang aming sarili, O God, kundi makita namin, Lord, ang iyong presensya, ang iyong image, O God, hindi yung sarili namin, Father God. Kaya naman patuloy kami nagpapakumbaba, O God, at humihingi ng kapatawaran. Oh, hallelujah. Lord God, sa gabing ito, aking inilalapit, O God, I pray for the works, O God, lahat ng trabaho and financial, O God, sa iyong iglesia ng Lord of the Nation, international and local, Father God. Aking inilalapit, Lord, ang mga trabaho ng iyong mga anak na ipinagkatiwala at ipinagkaloob mo sa bawat isa, O God. I pray, O God, for the company, O God, na aming pinagtatrabahuhan. I pray na ibuhos mo po ang pagpapala sa company na aming ipinagkatiwala upang kami ay patuloy na bigyan ng i-provide ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Hallelujah, Lord God. I-bless mo po, Lord, ang mga kumpanya na mga company, mga employer, O God, na nagbibigay sa amin, Lord, ng pang-araw-araw na pangangailangan, O God. Maraming salamat, O God, sa mga buhay na ginagamit mo, O God, upang kami ay magkaroon ng pinansyal sa pang-araw-araw, Father God. Maraming salamat sa mga tao, O God, na nagpapatuloy na binibiyayaan mo ng grasya, O God, na daluyan ng pagpapala upang, Lord God, ipaabot sa mga anak mo na nangangailangan ng trabaho, pinansyal, Lord, at trabaho na kailangan ng iyong mga anak. Hallelujah. At sa mga tao, Lord, na naghahanap ng trabaho, O God, bigyan mo po sila ng kalakasan, Father God, na mawala ng pag-asa, na bigyan ng kalakasan, ng peace of mind, O God, sa mga trabaho na gusto nilang naka-align sa kanilang gusto nila, sa mga opportunity, O God, na gusto nila, sa mga trabaho, O God, na gusto nilang gusto nila, Lord, na ipakita ang kanilang mga skills, O God, na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak, Father God, na magkaroon ng trabaho na naka-align sa gusto nila, Father God. Continual support, continual provision for them, O God. Hallelujah, hallelujah. We ask also, O God, sa mga na mag-open ka po, Lord, ng maraming doors, O God, for the opportunity sa maraming kumpanya, maraming business, sa international and local, O God, na pwede pong
pagtrabahuan, O God, ng mga anak mong nangangailangan ng mga trabaho. Yung mga walang trabaho ay magkaroon ng trabaho, O God, in Jesus' name, O God. Hallelujah, hallelujah. Especially, O God, sa bansang Pilipinas, O God, na maraming mga unemployment for mga anak mo, O God, na walang trabaho, na magkaroon sila, O God, ng pangkabuhayan, sariling kabuhayan nila, na pagkakakitaan nila, O God, ng pangaraw-araw nilang pangangailangan, Father God. Magbukas ka pa po, O God, ng maraming kumpanya, maraming business, O God, na maaaring pasukan, O God, ng mga anak mo, Lord, na naghahanap ng trabaho, O God. Hallelujah, hallelujah. Kaya naman, Lord, I continually pray, O God, na pagpalain mo po, Lord, ang mga anak mo, O God. Pagpalain mo po ang mga kamay nila na gumagawa, O God, ng the work of their hands, O God, na patuloy na gumagawa, O God, ng para sa buti ng kanilang kabuhayan, O God. Hallelujah, O God. And I ask also, O God, for the Lord of the nation, O God, church, O God, na magkaroon ng mga trabaho ang iyong mga anak, O God, yung mga trabaho na nakapag-glorify sa iyong pangalan, O God. Trabaho na makakapag-support sa iyong expansion of your kingdom, Father God. Kaya naman, Lord, gamitin mo, Lord, ang mga business, ang mga company, O God, na patuloy sila, O God, na magbukas ng maraming doors, O God, opportunity, O God, na daluyan sila ng pagpapala upang, Lord, may share namin ang aming mga hanap buhay na galing sa iyo lamang ito, Father God, na mai-share namin ito, Lord, na magkaroon ng pusong generous giver, O God, cheerful giver, O God, na maibahagi din namin, O God, ang aming mga kita, O God, ang mga resources, O God, sa iyong kingdom, Father God, na magkaroon kami, O God, ng pusong mapagbigay, pusong generous heart, O God, cheerful giver, Father God, sa iyong ubasan, Father God, for the expansion of your kingdom. Kaya naman, Lord, pagpalain mo po, Lord, ang mga trabaho na ipinagkaloob, na ipinagkatiwala mo po sa iyong mga anak, Father God. At sa mga tao, O God, na naghahanap ng mga trabaho, O God, na malapit na, Lord, na ma-expire ang kanilang mga visa, working permit, O God, Lord, hindi ka po natutulog, O God. Naririnig mo po ang mga daing ng iyong mga anak, O God. Dahil you are the great provider, Father God. Kung ano man po yung mga nasa heart nila, O God, hallelujah. Hallelujah, Lord. Kung ano man po yung mga nasa loob nila, O God, pagkaloob mo po ito, Father God. Yung mga gustong ma-extend, yung mga working visa nila, O God, ipagkaloob mo po ito in Jesus' name, in Jesus' mighty name, O God. Hallelujah. Yung mga anak mo, O God, na patuloy na naghahanap ng trabaho, O God, na patuloy na nagpapagamit, O God, sa inyo, Father God. Bigyan mo po sila ng maraming biyaya, pagpapala na nanggagaling sa inyo, Father God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, dinadalangin ko rin po, Father God, sa inyo, Father God, na sa mga workers na magkaroon ng mga trabaho na naka-align lamang sa iyo, O God. Yung mga trabaho na kahit walang nakakakita sa amin, O God, nagtatrabaho kami, O God, ng tapat sa kumpanya, Father God. Hindi lamang na nagtatrabaho kami dahil may nakakakita sa amin, Father God, kundi nagtatrabaho kami, O God, dahil yung presensya mo is nasa amin, Father God, na nagtatrabaho kami, O God, na yung integridad namin sa trabaho, yung pagmamahal namin sa trabaho namin, O God. Nagtatrabaho kami, O God, dahil gusto namin, O God, na magkaroon ng tapat puso, yung tapat na puso na yung pagtatrabaho namin, Lord God, ay hindi lamang, O God, yung mapapurihan ang mga yung mga employer namin, yung mga managers namin, O God, kundi kayo lamang, Lord, ang maitaas namin, O God, sa lahat ng aming mga ginagawa, ng aming mga kamay, Father God. Hallelujah. Kaya naman, Lord, I pray na bigyan mo po kami ng sapat na kalakasan, Father God. Kalakasan na nagmumula sa inyo, Father God, na sa lahat ng hirap na aming dinaranas, O God, sa trabaho, ay hindi mo kami pinapabayaan, Father God. Sa mga katrabaho namin na nakakasalamuha namin, Father God, na bigyan mo po kami, O God, ng kalakasan din po, O God, na as a believers, O God, na hindi lang kami magtatrabaho, kundi ma-share din namin, O God, ang iyong salita sa kanila, Father God. Bigyan mo kami ng kalakasan, ng boldness, O God, na sa aming mga trabaho ay ma-share namin ang iyong gospel, Father God, na may
soul kaming mawin, Father God, hindi lamang sa aming mga trabaho, O God, kundi sa mga nakakasalamuha namin sa labas ng trabaho, Father God. Kaya naman, Lord, I pray, O God, sa mga trabaho, O God, sa mga naghahanap ng trabaho na huwag mawalan ng pag-asa, Father God, na mapatuloy silang mag-seek, O God, maghumana, hanapin ka muna nila, Father God, sa kanilang mga buhay, Father God. At hindi kami magdidimad, magrereklamo, O God, kung ano man yung mga trabaho, O God, na hindi namin kaya, O God, dahil kung may Diyos kami sa aming mga buhay, lahat ng ito ay kakayanin namin, Father God. Hallelujah. At sa mga naghahanap, O God, ng trabaho, O God, na gustong naka-align sa kanilang mga pinag-aralan, Father God, kung ito ay kalooban mo, ipagkaloob mo po ito sa kanila, Father God. Yung mga trabaho na magamit ang kanilang mga profesyon, O God, hallelujah. Ipagkaloob mo po ito sa kanila kung ito po ay kalooban mo, Father God. Hallelujah. Lord, I pray also, O God, na magkaroon, O God, ng magkaroon kami, Father God, ng uh, kalakasan, O God, yung magkaroon kami ng yaman, O God, na yung yaman na hindi nag-iimpok dito sa mundo, yung yaman, O God, na sa aming paghahanap buhay ay maisip namin na lahat ng ito ay galing sa iyo, na maisip namin, O God, lahat ng resources na mayroon kami is galing lamang sa inyo, O God, at wala nang iba, Father God. Kaya naman, Lord, maging mabuti, bigyan mo kami ng mabuting puso, O God, maging mabuting anak mo na marunong magbigay, Father God, na maibigay ang nararapat po sa inyo, Father God, na maibigay sa church, O God, ang nararapat na bahagi, Father God, na nararapat sa inyo, na ikaw ang unahin sa lahat ng bagay. Turuan mo po ang puso namin, O God, na may pusong mapagbigay, pusong mapagmahal, pusong obedience, O God, magkaroon ng obedience ang aming mga puso na unahin ka sa lahat ng bagay. Oh, hallelujah. Kaya naman, Lord, pagpalain mo po, Lord, ang mga anak mo na nagkakaroon na may mga trabaho, na bigyan ng kalakasan, huwag mawala ng pag-asa, mahirap man ang trabaho, patuloy lamang po, Lord, dahil alam ko, Lord, nandyan ka po sa iyong mga anak. Sinasamahan mo po ang iyong mga anak, Father God. I pray also, O God, sa mga anak mo na patuloy pa rin naghahanap ng trabaho na mawalang mapasukan. Lord, kayo na po ang bahala. Katukin mo po ang mga employers, ang mga company na accept sila, O God, kahit, Lord, yung mga hindi pa tapos sa kanilang mga pinag-aralan, hindi tapos ng college graduate, is ay accept mo nila. Bigyan mo po ng malambot na puso ang mga employer na ito, Father God, na i-accept, O God, yung mga naghahanap ng trabaho, O God, na kahit hindi qualify, O God, na hindi undergraduate, is tanggapin nila, Father God, upang magkaroon, Lord, ng hanap buhay ang iyong mga anak na hindi naghihirap, Father God. Kaya naman, Lord, I rebuke, Lord, any spirit of poverty, O God, spirit of death, O God, spirit of espiritu, God, ng pagkakautang, yung mga utang na sa aming mga buhay na nakakahadlang, na aming nakaka nagkakaroon kami, ugad ng mga iniisip sa aming mga buhay dahil sa aming mga pagkakautang. Lord, I rebuke it in Jesus' name, in Jesus' mighty name, O God. And I declare, O God, provision upon provision, favor upon favor to your people, Father God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kaya naman, Lord, patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak, Father God. Patuloy mo pong bigyan ng trabaho, ang mga trabahong nangangailangan, O God. Hallelujah, Lord God. Upang mapapurihan, Lord. Hindi lamang sa aming mga buhay, kundi, Lord, mag-glorify ang iyong pangalan sa bawat trabaho na mayroon kami, Father God. Hallelujah. Kaya naman, Lord, bigyan mo kami ng pusong hindi yung pride namin, Lord, na ibaba. Hindi namin makita ang sarili namin, O God, yung mga pride namin, O God, kaya alisin mo po ito sa aming mga buhay, O God, na hindi kami dapat magmalaki kung anong mayroon kami sa aming mga buhay, dahil ang lahat ng ito ay galing sa inyo, Father God. Hindi namin to kaya, O God, na maabot na mayroon kami ngayon dahil sa iyong biyaya at grasya lamang, kaya ito ay mayroon kami, Father God. Kaya naman, Lord, marapat namang na suklian namin ito at ibalik ang nararapat sa iyo, O God. Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you, Lord. We thank you so much, Father God, for everything. Sa provision, sa protection,
sa favors na ipinagkakalob mo sa iyong mga anak, Father God. Patuloy niyo pong biyayaan ng siksik, liglig at umapaw na biyaya ang inyong mga anak, O God. Ang inyong mga anak na naglilingkod, yung mga tapat na anak mo, O God, na naglilingkod sa iyo, Father God, sa mga trabaho nila, kayo lamang ang mapapurihan. Sa mga trabaho nila, O God, na mayroon kami, kayo lamang ang mag-glorify, Father God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you so much, Father God, sa mga blessings na ito, Father God. Kaya naman, Lord, maraming maraming salamat, O God. At patuloy po kami, O God, na nagpapasalamat, O God, sa mga grasya na aming natatanggap, sa mga grasya, sa kalakasan, sa proteksyon, sa aming mga trabaho, sa pag-iingat, sa aming mga trabaho, na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin, Father God. Maraming maraming salamat, O God. Kaya naman, Lord, marapat naman na ibalik namin ang mataas na papuri at pasasalamat, O God, sa iyong dakilang pangalan na si Jesus. Amen and amen and amen. Amen, amen. Hallelujah, 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 Lord God. Oh, hallelujah, Heavenly Father, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, we give you praise, honor, glory, O God. Lord God, patuloy, O God, ang aming pagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, Lord Jesus. Humihingi, O God, ng kapatawaran sa lahat, O Diyos, ng aming nagawa sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patuloy, O God, na linisin mo kami mula ulo hanggang aming talampakan ng iyong banal na dugo, Lord Jesus. Linisin mo ang lahat, O God, ng aming karumihan, Lord God, nang malaya kami makalapit at pasok sa iyong presensya, Panginoon. Patuloy, O God, na we acknowledge your holy presence in our midst tonight, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pagsama sa bawat isa sa amin, sa lahat ng nananalangin at pananalangin pa sa gabing ito. Patuloy, O God, na kami ay iyong samahan. Give us the wisdom, the knowledge, Lord God. Ano man, O Diyos, ang nais mo pang ipanalangin namin sa gabing ito, Lord God. Banal na Espiritu, Lord, have your way sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Patuloy na idinudulog namin ang finances ng bawat pamilya ng LOTN Slave Lake. Hindi lamang sa LOTN Slave Lake, Lord, sa buong mundo, Panginoon. We acknowledge you, Lord God, that you are our Jehovah Jireh, that you provide everything, O Lord, sa aming mga pangangailangan, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord God, because you provide everything, Lord God. Truly, Lord God, that you supply everything, Lord God, sa bawat pamilya, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil you always supply sa lahat ng aming pangangailangan. Bagamat, Lord God, kami ay nagkukulang, Lord God. Bagamat, Lord God, kami ay nagkakasala. Lord God, patuloy mo binibigyan ng biyaya ang bawat pamilya, Lord God, sa kabila ng aming mga nagagawa, Lord God, sa um, mga kamalian, Lord God, sa aming past, Lord God. Patuloy mo pa rin kaming binibiyayaan. Patuloy mo pa rin binubuhos ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, Lord God. You are so good, Lord God, sa aming buhay, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa mga pinagkatiwala mong mga finances, Lord God, mga biyaya, Lord God. Lord, tulungan mo po ang bawat pamilya, Lord God, na magamit ito, Lord God, for your glory alone, Lord Jesus. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng mga trabaho na ipinagkalob mo sa amin, Lord God, sa mga merong mga trabaho, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa mga finances, Lord God, na ibinigay mo at ipinagkatiwala. Tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ng maayos ang mga finances na ito, Panginoon, na ikaw lamang, O God, ang magkaroon kami ng desire, O Lord, na hindi magkaroon ng the love of money. We rebuke the spirit, Lord God, na ano man ang binibigay ng mundong ito, Lord God, hindi ito ang aming maging focus, Lord, bagkus ikaw lamang, O Diyos, ang aming maging focus, Panginoon, na maibigay namin ang para sa iyo, Lord God, na hindi namin ito makita ang mga babayaran namin, ang mga expenses namin sa bawat araw, Lord God. We pray, Lord God, na ikaw lamang ang
ang aming makita at wala ng iba, Panginoon. Ikaw ang maging number one priority namin maibigay sa iyo ang buong buo, the 10% of our tithes, and we will offer it to you cheerfully, O God, na maibigay ang para sa iyo because this is for the expansion of your kingdom, O God. Dahil alam namin, O God, na marami pa, Panginoon, at magagamit to for the mission, Lord God, at marami pang mga pamilya ang marireach out at matutulungan nito, Panginoon. We pray, Panginoon, sa mga meron, Panginoon, na ma-reach out ang mga wala, Panginoon. We pray, Panginoon, dahil alam namin, Lord Jesus, at nakikita, Lord God, ang sitwasyon ng bansang Pilipinas, Lord God, na marami ang walang trabaho, marami ang nagugutom, marami, O Diyos, ang mga nasa taong lansangan, Lord, na mamalimos, Lord God. Tulungan mo ang mga mayayaman, O God, na hindi ito maging bigat, O God, sa kanilang mga puso, Lord God, bagkus makita nila ang sitwasyon hindi lamang sa bansang Pilipinas ang nakakaranas ng tagutom, O God, na nakakaranas ng hirap, Lord God, dahil alam namin, Panginoong Jesus, na you will meet all our needs because, Lord, sa iyong salita, Lord God, Philippians 4:19, and may God meet all our needs for your riches and glory in Christ Jesus because Lord, you supply everything, Lord God. Dalangin namin, O God, na maging pantay ang lahat, Panginoon, sa mga meron at may mga maraming mga biyaya at mga finances na pinagkaloob mo, Lord God, ay makita, Lord God, sa kanilang mga paligid na marami ang nangangailangan, Panginoong Jesus, ng iyong na magkaroon ng puso na kagaya mo, Lord God, to reach those people na nangangailangan ng tulong, Lord God. Dito na lamang, Panginoong Jesus, nakikita namin ang mga homeless, Panginoon. Tulungan mo ang may mga pera, Panginoong Jesus, na matulungan din sila, Lord God, na makapag-provide ng bahay para sa kanila, Lord God. Hindi ito maging kabigatan sa kanila na ma-share ang kanilang blessing na iyong binigay. Ang lahat ng ito, Lord God, ay nanggagaling sa iyo, Lord God. Hindi ito dahil sa kanilang mga kasipagan at hindi dahil sa kanilang karunungan, Lord God. Bagkus lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo, Lord God. Lahat ng kalakasan, lahat, oh God, ng mga resources na meron, Lord God, ay nanggagaling ang lahat ng ito, Lord God. Tulungan mo ang bawat tao ay maging pantay, Panginoong Jesus, dahil sa mga kahirapan, Lord God, nagkakaroon sila ng puso upang maggumawa at kaisipan na gumawa ng krimen, Lord God, upang magkaroon lamang sila ng pagkain sa kanilang sikmura, Lord God. Dalangin ko, O Diyos, na we rebuke whatever the spirit, Lord God, na dahil sa kahirapan, Lord, ay gagawa sila ng kamalian, gagawa sila anuman ang dinidikta ng kaaway sa kanila, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na magtulungan, Lord God, dahil ito ang gusto mo, Lord God. Dahil hindi pantay-pantay ang tao, Lord God, sa kanilang wealth, Lord God. Alam namin, O Lord God, na you have the purpose, Lord Jesus, upang magtulungan at makita mo, O God, na mayroong pagmamahalan, unity, the peace, Lord God, dahil ikaw, O God, ang nagbibigay ng lahat ng ito upang makita mo, Lord God, ang puso ng bawat isa, Lord God. Dalangin ko, O God, na magtulungan ang bawat isa, Panginoon. Alam namin, O God, na sa mga merong mga kautangan, Lord God, you will set us free, Lord God, in the mighty name of Jesus. Debt free for each family. We pray for financial breakthrough for each family. We pray, O God, na ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na magbuhos ng biyaya sa bawat isa, Panginoong Jesus, at patuloy mong i-open pa ang marami pang mga work, O God, opportunities sa bawat bansa, Lord God, at patuloy, O God, na biyayaan mo ang bawat bansa, bawat mga anak mo, Panginoong Jesus. Patuloy, O God, na maging ikaw ang sentro ng bawat anak mo, Panginoon. We pray, O God, the love na nanggagaling sa iyo, O God, ay maging sentro ng aming puso, Lord God. And we pray, O Lord, na ano man, O God, ang pinagkaloob mo sa bawat isa, ay hindi ito magkaroon ng
puso na maging mayabang, O God, dahil alam namin, Lord God, na ang lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo lamang, O God. Wala kaming dapat ipagmalaki, O God, sa aming mga finances na pinagkaloob sa amin, Lord God, dahil ang lahat ng ito, Lord God, ay nanggaling sa iyo at tunay, Lord God, na sa iyong salita na sinare, na ginamit mo sa buhay ni Sis Ann, Lord God, hindi ito magiging dahilan upang mag-imbak kami dito sa mundong ibabaw, kundi, Lord God, magamit ito, Lord God, for your glory alone. Magamit ang lahat ng mga resources na ito para sa iyong kingdom alone, O God, para kami ay magkasama-sama, Lord God, sa iyong kaharian na punong-puno ng treasure sa iyong kalangitan, O God. Maraming salamat, Lord God, sa bawat finances at mga biyaya pang ipagkakalob mo sa bawat isa, Lord God. Maging responsible kami, O God, maging pusong mapagbigay, Lord God, at magkaroon ng cheerful heart at maging generous heart ang bawat isa, Panginoon. Give us the wisdom and the knowledge and equip us, Lord, kung paano namin hahawakan ang mga finances na pinagkalob mo sa bawat isa. And we prayed in Jesus' name, we pray this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Oh, hallelujah. Amen. Oh, Father God in heaven, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. You are our Father God in heaven. You are our camera. Oh, Father God in heaven, you are our Father God in heaven. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat sa iyong anak na si Hesus Kristo that save us and forgive us for our sins. Father God, thank you for your unconditional love for us, Panginoon, dahil binigay mo ang iyong kauna-unahang, kaisa-isahang anak na si Hesus Kristo to save your world, to save your people, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil kami muli narito sa iyong harapan at nagpapakumbaba, Panginoon, na nasa iyong harapan na kami iyong linisin mula ulo hanggang paa, Panginoon, hanggang aming talampakan, Lord. Kung may nakikita ka sa aming karumihan, sa aming mga puso, Panginoon, renew our hearts, renew our mind, renew our thoughts, Lord, renew our mouth, Lord. We ask for forgiveness, Lord. Lord, nilalapit namin sa iyo ang aming Lord of the Nation Church and all Gospel Church, Lord. Lord, send more people, more workers, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Send more workers sa iyong kingdom, Lord. Lord, we are here. Our purpose, our life in this world is to serve you, Panginoon, to serve in your kingdom and to serve your people, Lord. That's why Jesus, when you are here on earth, you serve the people, Lord. Ikaw yung hari ng mga hari, Lord, Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Ngunit nagpakumbaba, Panginoon, dito sa lupa upang paglingkuran ang iyong tao, Panginoon, paglingkuran ng mundo, Panginoon. Paglingkuran ang mga tao upang muling bumalik sa iyo, Lord. Na pinaranas mo, pinakita mo sa buong mundo, Lord, sa buong tao, Lord, na ikaw yung Yahweh, the great I am, Lord. At Lord, ikaw yung naghimala, ikaw yung nagpagaling sa maraming sakit, Panginoon. You do lots of miracles, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman, Lord, ikaw yung magbibigay ng mga himala na nagagaling sa iyo, Lord. You are the healer, Lord. You are the provider, Panginoon. Kaya, Lord, sa lahat ng iyong kingdom, ng iyong churches, Lord, gawin mo kami, Panginoong, humble sa iyong harapan. Lahat ng iyong servant, Lord, ay mag-bow down sa iyong harapan, Lord, before you, Lord, before na kami humarap sa iyong harapan at, Panginoon, maglingkod sa iyo, Lord. Linisin mo po muna ang aming mga puso na wala kaming dalang karumihan sa iyo, Panginoon. Lord, send more workers, send more worshiper, Panginoon. Send more
send more musician, Panginoon, send more pastor, send more preacher, Panginoon, and send more teacher, lahat sa iyong mga gospel churches, sa lahat ng iyong mga kingdom, Panginoon, upang ipalaganap ang iyong lumalagablab na salita, Panginoon. Your words is like a fire, Panginoon, na you called lots of people, Panginoon. You called your servant upang ipalaganap ang iyong salita, Lord. Kaya, Panginoon, linisin mo kami, Panginoon, ang aming buhay, maging isang kabuluhan ng aming buhay to serve you, Lord. Lord, na lahat ng tao ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, tinalapit namin ang lahat ng mga churches, Panginoon, lahat ng mga leaders, Lord, na tinawag mo sa iyong kingdom, sa iyong ubasan, Panginoon. Nawa, Panginoon, kami magkameron ng unity, harmony, and love sa iyong kingdom, Panginoon, upang kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon, na wala kaming daladala sa aming mga kapwa, Panginoon. No more division, Panginoon, kundi magkameron ng unity, united in spirit and truth, Panginoon, na kami makapaglingkod sa iyo ng totoo at tapat sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, linisin mo yung aming mga puso, Lord, na kami hindi magiging servant kung Lord, kung hindi kami magpapalinis sa iyo, Panginoon, at magpapabago ng aming mga characters na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ang aming mga puso, Panginoon, na kahit kami ay mga leaders mo, Panginoon, ngunit kami nakakagawa pa rin ng hindi magandang nakakagawa rin pa kami rin mga kasalanan, Lord, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord. Lord, turuan mo kami na maging tapat sa iyo, Lord, na maging isang tapat mong servant, Panginoon. Magturuan mo ang aming puso, Panginoon, maging humble sa iyong harapan, Lord, na wala kaming ipagmamalaki sa iyo, Lord, kundi ang lahat ng aming kaalaman, lahat ng wisdom and knowledge ay nanggagaling lamang sa iyo, Lord. Lahat ng iyong miracles, Lord, is nanggagaling sa iyo, Lord. Ang our spiritual gifts is, Lord, is coming from you, Lord. Kaya, Lord, turuan mo kami na gamitin yung mga pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, yung mga talent namin, Lord, yung mga talento na pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord, is to glorify your name, Lord. Nagamitin namin ito para sa ikag-glorify ng iyong pangalan at gamitin namin yung mga pinagkaloob mo sa aming talento, Panginoon, upang to share your gospel sa buong mundo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga tinawag mong servant sa iyong kingdom, Lord. Anoint each everyone, Lord, lahat ng iyong lingkod, Panginoon. You anoint us, Panginoon, na sa iyo nanggagaling lahat ng anointing, Lord, ng fire, yung puso namin na gawin mong isang fire na maglingkod sa iyo, Panginoon, na paglingkuran din, Panginoon, ang iyong mundo at ang iyong tao, Lord. Lord, tinataas namin lahat ng mga ministry, Panginoon, sa iyong church, Lord. Every leaders, Panginoon, na you will anoint each every one of us, every leaders na tinalaga mo sa every ministry, Lord, na ikaw ang mag-anoint each everyone, Lord. Keep us humble, our heart to be your servant, Panginoon, na wala kaming ibang i-glorify kundi ikaw lamang, Lord. Na turuan mo yung aming sarili, na iwan ang aming sarili, Panginoon, and to follow you, Lord. Nasabi mo, Lord, na if you want to follow you, Lord, marami kaming iiwan sa aming mga sarili, Panginoon. Help us, Lord, na ikaw yung magnisentro ng buhay namin, Panginoon. Help us to surrender our life to you, Lord. Help us to be your followers, Jesus. Na marami kaming iiwan, mga characters namin na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord. Na marami kaming iiwan, Panginoon, para lang makasunod sa iyo, Lord. Mahirap maging followers mo, Panginoon. Ngunit tutulungan mo kami, Panginoon, to serve you, to follow you, Lord. Na kung anong yung ipagawa mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo yung puso namin na mag-surrender sa iyo lamang, Panginoon.
Lord, inaalay namin yung aming buhay, yung aming family, yung aming time to serve you, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat, ang aming pamilya, ang aming ministry na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Bless all the peoples, the community, the congregation, your church na tinalaga mo dito sa Lord of the Nation, Panginoon. We ask for unity, harmony, and love sa iyong kingdom, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon. You are our Lord of the Lords and King of the Kings. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Heavenly Father, we continue to magnify and exalt your holy name alone, believing that you are the King of glory, the King of majestic glory, the beginning and the end. Oh, hallelujah, God. We acknowledge your greatness, the vastness of your grace, uh the the unfathomable mercy and limitless love that you have been given to each one of us. We give you praise, glory, because we believe, Lord Jesus Christ of Nazareth, that you alone, our God, the only mighty God, the Lord and our Savior, and to your Holy Spirit, we acknowledge your move, we acknowledge your presence, we acknowledge the communion and the fellowship with the church and with you. Maraming salamat, Holy Spirit. Lord God, we continue to humble down ourselves before you, empty-handed, knowing that everything that's in us is from you alone. We cannot boast anything, Lord God, because everything that we receive, everything that we possess is through your grace alone. Oh, hallelujah. Hallelujah. We magnify, oh God. We take pride in you and humility that you are our Lord and Savior. Ikaw ang aming pinagmamalaki, the blood of Jesus Christ of Nazareth. We thank you, Lord, for the grace that through your grace alone, oh God, not from our mighty works or our effort that we receive the forgiveness, but it's only through the grace of God alone, through His Son, Jesus Christ of Nazareth, the one who died for us, for the forgiveness of our sins. Maraming salamat po, Ama. And because of that, oh God, Lord, sabi mo sa iyong salita, as you have said in Romans 6:14, that for sin is shall no longer your master, because you are not under the law but under grace, Lord. And as you have said in book of Ephesians, that we were forgiven through grace by faith in Christ alone. We thank you, God, Jesus Christ of Nazareth, for tonight, for allowing us once again to glorify and magnify your name. And we thank you, Jesus Christ, for giving us and impressing to our hearts the prayer that is the heartbeat of our Father. We thank you, Jesus Christ of Nazareth, for impressing to our belly the rivers of flowing water, Lord, that our prayer tonight may it be aligned and glorifying to the will of the Father. Oh, hallelujah. We pray, oh God, that may you pour out more the burden of the Father to our hearts, to our spirit, Lord, so that we will walk, we will pray in alignment to the heart of our Savior. Oh, hallelujah. May you pour out more, oh God, the tears of God in us. Anything that our Father sees, Lord, we pray that may you impress it to each one of us. Help us, Lord, to hear what you hear. Help us, Lord, to see what you see, Lord God. Give us the compassionate heart. Give us, Lord, the heart to reach those who are still living in darkness, those who are still lost and in need of Savior. Oh, hallelujah. You are the God of grace. We ask you, Lord God, that may you empty us of ourselves.
As you have said in your words in Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. We pray, oh God, in Jesus' name, that in our personal lives and including in our ministry, that may our purpose, may our goal, vision, and mission, let it be aligned to you, oh God, alone, so that, Lord, we will not waste our time, our effort, or anything, even resources to put in that direction or goal that is not aligned from you, Lord. May you remove it from us, Lord God, and may you allow us to walk in the purpose that you have given to each one of us. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Father God in heaven. At sa mga prayer request, Lord Jesus, kay kila Sister Flora Ocampina, para sa kanyang healing, para sa kanyang stroke. Kay kay Zane Romark, ulit ukit, para sa kanyang recovery and healing sa brain cancer. And kay Sister Marie, complete healing restoration. Kay Sister Merlinda. And also, Lord, we pray, we include in prayer our sister in Christ, si Sister Lourdes. Oh, hallelujah. Para sa kanya namang healing sa kanyang kidney problem. Hallelujah. Father God in heaven, as you have said in Isaiah 53:5, Father God, Lord, that by your stripe we are healed, Lord God. Lord Jesus, isinusuot namin ang iyong mga sugat sa mga katawan nila, Lord God, at magbigay ng kagalingan kila Sister Lourdes, kila Sister Merlinda, kay Sister Flora, and kay Zane Romart, ulit-ulit, in Jesus' mighty name. We echo the words of God in Isaiah 53:5, Lord, declaring that through the wounds of Christ, they are healed in Jesus' name. And as you have said in Matthew 8:17, Father God, Lord, that you took up our infirmities and bore our diseases. Lord, we believe that you carried our sickness and infirmities, oh God. Oh, hallelujah. Father God, in Jesus' name, by the power and works of the Holy Spirit, we break and rebuke and cast out any spirit of stroke, brain cancer, and even, Lord, yung mga elevated laboratory sa katawan ni Sister Lourdes, in Jesus' mighty name. We speak healing and strength to their bodies, muscle, joints, organs, head, eyes, throat, glands, kidneys, oh God, any organs of their bodies, oh God. We speak healing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We command every spirit causing tumor, brain cancer, stroke, sickness, and infirmity to get out from their body now in Jesus' mighty name. And Father God, Lord, we lose them from a weakened immune system. And we declare the strength of God, according to God's word, to overflow upon them. In Jesus' name, Father God, Lord, sabi mo sa iyong salita, si Psalm 119 verse 28, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word, Lord God. Hallelujah. We pray, Lord Jesus, that may your words be their strength. Lalo na kay Sister Flora Campina that is lying in a vegetative state, oh God. We pray for the family or for the minister to go to the hospital, Lord, and declare the word of God, because the word of God is strength. Oh, hallelujah, Jesus. We cast out any spirit of infirmity that came into their life through any doorways, oh God. In Jesus' name, we close every doorways of infirmity. It could be a hereditary sickness and infirmity, Lord. It could be brought about from generational curses. We ask the blood of Jesus to cover it, oh God, in Jesus' mighty name. Oh, hallelujah. We declare healing and deliverance to them, oh God, from all of this in the mighty name of Jesus the Christ, our Lord and our healer. And Father God in heaven, in Jesus' name, we break all curses of sickness and disease, and we command all spirit causing death, causing
sickness to their body. In Jesus' name, to leave them now. Oh, hallelujah. As you have declared, oh God, in Proverbs 4:22, for they are life to those who find them, and health to one's whole body. Oh, hallelujah. Father God in heaven, we command every organ in their body to function according to your own uh, assigned, the way you design our body, Lord. Let their organs to function according to the way you design it, oh God. In Jesus' mighty name, we Amen. pray Yes, for our Lord. Sister Lourdes, oh God, Yes, para oh sa kanyang Lord. mga laboratories, Lord. We Yes, command that Lord. organ to function well Jesus' name. according Yes, to Lord. Jesus Christ, the way He the workmanship of our dear Lord, how the way He built our organs, Lord. We ask Yes, the Lord. healing of the Lord to go and manifest, to overflow upon her kidney, upon every Yes, system. Lord. In Jesus' name, and we command that Jesus' name. laboratories to be normal. In Amen. Jesus' name, Hallelujah. Yes, hallelujah. Lord. You will excrete those above normal Amen. Yes, Lord. laboratories result. It will just magi-excrete lang yan, Father. Magi-exit sa kanyang body sa pamamagitan ng urination or Yes, Lord. bowel movement. Yes, Lord. In Makakasama po, Jesus' oh name. God, yung mga abnormal result in Jesus' name. We do Jesus' not name. allow any prognosis from the Yes, doctors Lord. saying, Lord, medication or Jesus' name. any medical advices just to Yes, remove the Lord. toxin from her kidney. But In we Jesus' believe, name. Lord God, alone, that you are our Jehovah Rapha, Yes, that you Lord. will cleanse her, Lord. You will remove the Yes, Lord. toxin. We command every organism, every bacteria, or Yes, Lord. any that causing this sickness in Jesus' mighty name to go and get out from her body in the mighty name of Jesus the Christ. And we ask the Holy Spirit for the glory of Christ alone, because apart from you, Lord, we can do nothing, and we are nothing, Lord. That is why, Lord Jesus, Lord. we only depending upon the works of the Holy Ghost to touch and move upon her body now, Lord God. May you open up her kidneys, Lord. You're Yes, our Lord. spiritual surgeon, that there is no need for opening of organs. There's no need for Amen. Yes, Lord. dialysis, because the blood of Jesus is the one that Jesus' purifies, name. the Yes, one that Lord. sanctifies, the one that cleanses. In Yes, Lord. Jesus' name, Yes. hallelujah. Father, oh Jesus' God, name. in Jesus' name, Lord, we Yes, believe, Father God, as you have said in Proverbs 15:30, Lord God, yes, Lord. light in a messenger eyes bring joy to the heart, and good news give health Yes, to the Lord. bones. Lord God, sa kanilang Yes, oh mga Lord. laboratories, we pray for the good news, Lord, that will bring Amen. Yes, oh good God. health to their bodies, to their Yes. bones. In Jesus' name, we declare, oh God, that Name. those who are sick will live and not die, and will proclaim the name of the Yes, Lord. oh Lord. Yung mga nasa vegetative state and coma to si Sister Yes, Flora, Lord. in Psalm 118 verse 17, I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Father God in heaven, may you awaken her soul, Lord God. Let her declare your goodness, Lord. Let her live, Father God in heaven. May you use her testimony to overcome the works of the enemy, as you have said in Revelation 12:11, that they overcame him by the power of the blood of the Lamb and by their testimony. Let her situation, oh God, be a powerful testimony, Lord, that you are good, that you are alive, that you are our great healer, our greatest healer ever, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. We ask you, Father God in heaven, Lord Jesus, to mightily, we ask for divine miracles, for divine intervention, Lord, that beyond the works of science and Yes, Lord. medicine, let all the medical team be
and awe, oh God, and to praise the mighty God, to praise the living God. Lord, you alone will deliver her from this coma, from her And in sickness and Jesus' infirmity. In Jesus' name, you have said in your word in Psalm 103, verse 3, oh God, Lord, that you heal all our diseases. Father Amen. God in Yes, Lord. heaven, oh Lord, it's your word. Lord, you heal our all diseases. Walang matitira, Ama, because isinama mo po yan sa cross ng Kalbaryo. Isinama mo po, O God, ang lahat ng karamdaman at ipinako mo po iyan, Panginoon. That is why, Lord, we trust and put our faith in you alone. Because, Lord God, you are our great healer. Hallelujah, in Jesus' mighty name. As you have said in your words, oh God, that we are fearfully and wonderfully made, then let our bodies, their bodies, to function in the wonderful way, including our household. In the name of Jesus, we declare, Lord God, the Psalm 91 verse 10, that no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. So Lord, no sickness or plague will come near our dwelling, to our family, oh God, even they are miles away from us, oh God. We declare Zechariah 2:5 that you are our wall of fire, Lord God. You are our protector. You are our guardian. You are our shield of faith, Lord. You will not allow any sickness and infirmity caused by demonic forces to prosper against us, Father God, in Isaiah 54:17, Lord God, that no weapon forms against your remnants, your people, your church to prosper, especially those demonic sicknesses that are trying to steal, to kill, and destroy your people. Oh, hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Heso Kristo, Jesus, sa iyong mga salita, Lord. Sabi mo nga po, O God, sa Luke 1:37, for no word from God will ever fail. Kaya naman, Lord, whatever the word of yours that we uttered tonight, Isaiah 55:11, it will not go back to you empty, but it will accomplish what you desire and achieve the purpose for which you sent it, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingang ito ng aming mga kapatiran at mga mahal sa buhay. Kina Sister Lourdes, kila Sister Flora Ocampina, kila Brother Zane Romar, kay Sister Merlinda, kay Sister Marie, Panginoon, at ganun din kami, O Diyos na buhay, the healing that we need, physical, emotional, financial, spiritual, the whole aspect of healing, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, our Rafa. Ikaw po ang Diyos ng kagalingan, and you already heard us, Father God, Lord. Sabi mo nga po sa iyong salita, ng aming mga luha, yung inilalagay sa botilya, because that tears, Lord, that prayers is the prayer of God, and it's very precious to the eyes of the Lord. Maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu. We continue to pray for our Sister Jen, and Brother John Desira, and also for Brother Jameson, oh God, kay kila Sister Kristen Buganin, kay Brother Art, Father God, Lord, sa kanilang status dito sa Canadian, Father God in heaven, let your purpose to prevail, mangyari lamang ang iyong kalooban sa kanila, oh God, Lord. We pray in Jesus' mighty name, Lord Jesus, na ang yung mga divine favors, Lord, makita ng gobyernong ito kung gaano yung dinadala ng mga Pilipino, the OFW especially sa bansang Canada. Magbigay nawa ito ng enlightenment sa leader ng nasyon na to, na magbigay ng favors and grace sa mga kababayan namin na kailangan ng mga papel in Jesus' mighty name. Father God in heaven, we always believe, oh God, Lord, na if
Canada is not for them, Lord, wala po sila sa bansang ito. Alam po namin, Lord God, that if it's not, kung ang Canada hindi para sa kanila, sa simula pa lamang, Lord Jesus, hindi na po nila mapagtatagumpayan ang mga requirements, hindi na po nila masisettle yung mga dapat ayusin. Father God, Lord in heaven, muli mo nawang ipamalas na ang aming pinaglilingkurang Diyos ay buhay at miraculous. Walang imposible sa aming Diyos na buhay. At ikaw na po yung patuloy na kumilos, magkaroon nawa ng madaling pathway sa aming mga kapatiran, sa aming mga kapatid kay Kristo, lalo sa lahat ng mga Pilipino sa bansang naririto, Lord, na in danger of losing their status sa Canada, lalo yung mga temporary foreign worker next year, Father God, Lord, we ask, oh God, in Jesus' mighty name, na ikaw po yung kumilos, Lord God, sa panahon ni Joseph, Panginoon, na you will provide them the Goshen land, Panginoon, that they will experience the favor and the promises, the faithfulness, the goodness of God sa bansang Canada. Let them see, Lord God, that we serve a mighty living God alone. Oh, hallelujah. We ask you, Jesus Christ of Nazareth, Lord, for a pathway na kung saan magbe-benefits po ang mga kababayan namin, lalong-lalo na yung mga anak mo, o Diyos, na buhay sa gawain mo, na mas lalo pong mapapadali, magkakaroon ng smooth na application, na pabor po sa kanilang mga status, Lord Jesus Christ of Nazareth. May you speak to the leaders of this nation na gaya sa ginagawa mo sa panahon po nila Solomon, nila Hezekiah, that you speak directly to the kings, kay David, Panginoon. Nawa ganun din po, Panginoon, sa bansang ito, Lord, na magkaroon ng favors sa iyong mga anak, lalo na sa ginawa mo sa panahon ni Balaam and Balak, Father God, Lord, na ikaw na po yung Panginoon, nawa ang kumilos at direktang kumausap sa Prime Minister, na kung saan, Lord, they will not nawa magbigay ng favors, ng biyaya, that they will not, hopefully, Lord, and praying that they will not send yung mga kababayang Pilipino, oh God, sa bansang Pilipinas, na maging legal po ang kanilang status dito sa bansang Canada. Oh, hallelujah. Maraming salamat, oh Diyos, na buhay. You know their cries. Ikaw po ang nakakakita ng kanilang mga sitwasyon na pinagdaraanan. Ang magagawa lamang po namin is to stand on the gap for them in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na buhay. And I pray, O God, dito sa mga bata, sa Lord of the Nations Daybreak, kahit hindi, Lord, namin nakakasama sa church, na ingatan mo po sila, O God, ng iyong banal na dugo. Hindi po namin, we did not allow any spirit trying na magmolestya sa mga bata in Jesus' name. Oh, hallelujah. Father God in heaven, Lord, we bind and rebuke any spirit of lust, the spirit of incubus, succubus, and asmodeus to work to these children that will create doorways, that will create trauma, that will create, Lord, yung mga doorways na kung saan magiging cause lamang para sila ay magkaroon ng fear, ng takot. Oh, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, God. We position your angels, Lord, sa mga batang ito. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa mga kamay ng mga taong nagnanais na sirain ang kanilang mga future, na nagnanais na i-destroy ang kanilang kapurihan, ang kanilang morality, ang kanilang murang edad, Lord. Wag po nawa silang maimpluwensyahan ng mga masasamang espiritu. In Jesus' name, oh hallelujah. We pray, oh God, Lord Jesus, sa iyong banal na dugo, na yung mga batang nakaranas, oh God, magkaroon po ng inner healing, lalo na sa murang edad, Panginoon. Lalong lalalabat sa mga magulang na kung saan nabibisi sa paghahanap buhay at napapabayaan yung mga oras sa mga bata, Lord, at nagiging dahilan kung bakit naaabuso
Lord, sabi nga sa word na exhort for tonight na hindi pera ang aming kailangan, but relationship ng magulang sa anak, a godly-centered relationship, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon, ang mga magulang, ang mga bata, the whole family, na huwag makagawa ng masasama, Lord. Lalo na sa mga magulang, Lord, magkaroon nawa ng wisdom, knowledge, and understanding na anumang mga gawang masama or demonic influence, Lord, it will create doorway sa mga anak. Father God, Lord, that love is not about giving or ibigay yung mga luho or ibigay yung mga magagandang bagay sa mundong ito. But above all, Lord, ay yung isang pamilyang naglilingkod, isang pamilyang may relasyon sa Diyos na buhay, yung oras, yung pagiging able and available, yung presence, Panginoon, hindi yung present. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. We pray for the God of mercy, Lord Jesus Christ of Nazareth, to heal them, Panginoon. Ingatan mo po ang mga batang ito, O Diyos na buhay. And Lord God, we always believe in repentance, but we also believe, as you have said in your words, that vengeance is mine. Ikaw na po ang kumilos, Panginoon, sa mga child molester, sa mga taong ito, Panginoon, na managot po sila sa kanilang mga ginagawa, Lord Jesus Christ of Nazareth, Panginoon, because if it's repeatedly, Lord, then it's very clear, Panginoon, that that's the work of a demonic forces, Panginoong Jesus. O hallelujah. Palayain mo po sila, O God, sa takot. Palayain mo po sila sa isolation, sa longing ng pagmamahal ng magulang. At sa magulang, Lord, tulungan mo po ang mga nanay at tatay na it's not only about work, it's not only about the physical or yung mga luho ng mundo, Panginoon. Because sabi mo nga sa iyong salita, not worry, na wag mag-worry sa kung, and Lord, be grateful. Be grateful. Sabi mo nga, sabi nga ni Sister Ann, na many people is not contented for what they have or what we have. Na kung may mga sasakyan, bumibili pa ng mas magagara at mas magaganda. Lord, napapabayaan na yung mga bata, Panginoon, nagsasuffer. At yung mga batang ito, Panginoon, help the family, oh God, Lord, na maging grateful and thankful and be contented sa lahat po ng mga binibigay mo, oh Diyos na boy, because if the blessing, Panginoon, trying to destroy relationship, if the blessing is just something, Lord God, na maglalayo sa iyo, alisin mo po ito sa amin, Panginoon. May you align the blessing, oh God, because some of the blessing is just some test of faith na kung sino ba dapat ang unahin, if it's the Lord or yung mundo. Panginoong Isus, kung may mga biyaya man kaming tinatanggap or mga paparating na alam namin na maghihiwalay sa iyo at magdidestroy lamang ng pananampalataya sa iyo at ng magwawasak ng pamilya or yung mga bata't mapapabayaan, Lord God, i-align mo lamang po nawa yung mga biyaya namin na matanggap, na kaloob mo lamang sapat sa pang-araw-araw. Sabi mo nga, oh God, give us this day our daily bread. Araw-araw po sapat, Panginoon, ang iyong biyaya. Oh, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, O Diyos na buhay, for you are our great provider. Never and ever mo pong pagkukulangin ang iyong mga anak because it's in your word, Panginoon. Basta ang Diyos ang nagsalita, we can expect that God it will come to pass. Mapangyayari ng Diyos ang kanyang mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Bigyan mo po ang mga nanay at mga tatay ng pusong tunay na magtitiwala, na hindi kakabahan kung na just a simple one, na hindi magpo-focus sa future because the future is never promised, Lord. Help us, Panginoon, to na mag-imbak ng yaman sa langit. Because, Lord, kung sa vineyards ng Kingdom of God kami nag-iimpok at nagtatanim, we know, Lord God, na walang makakapagnakaw nito. Dito po,
Aanayin, Panginoon, pagkus, Lord, magmo-multiply pa ang aming binhing itinatanim sa iyong kaharian. Help us, Lord, to focus on the wealth that will bring us closer to you. Help us, Lord, to focus on the treasure that will last in eternity. Oh, hallelujah, God. But remove, oh God, all those treasure, all those desire, all those plans, all those goals, Panginoon, na kung saan is just pure worldly. Oh, hallelujah, in Jesus' mighty name. Oh, hallelujah, God. Pagyamanin mo po nawa kami, Panginoon, sa larangan ng espiritual. Mas lalo mo pa po nawa kami, O Diyos na buhay, na pagpalalimin pa sa pananampalataya at sa panalangin, sa pagmamahal, sa paglilingkod, sa kauhawan, sa kagutuman sa iyo, O hallelujah, God, Jesus Christ of Nazareth, so that, Lord, hindi na po sa amin mag-matter ang mga yaman ng mundong ito, Panginoon, because, Lord, everything here is just temporary. Even our lives, oh God, is just temporary. Na pag kami mamatay, Panginoon, kahit isang hikaw ay wala kaming madadala, kundi, Lord God, ang aming kaluluwa lamang nahaharap sa iyo. That is why, Panginoong Isus, pagyamanin mo pa po nawa ng mas lalo pang mag-grow spiritually kami, O Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin na aming napakinggan sa gabing ito. Thank you, Holy Spirit. Ikaw na po ang bahalang we ask you, Holy Ghost, to bring it to the very feet of Jesus Christ of Nazareth. Maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu Santo, and to everyone that prays tonight, even those who did not pray, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. You're our deliverer. Whom the Son sets free is free indeed. Maraming salamat sa iyo, O Diyos na buhay. We entrust to you, O God, the LOTN Slave Lake, lalo na, Panginoon, na mag-i-stand kami sa truth, O God, sa gospel of Jesus Christ of Nazareth, a Christ-centered, lahat lamang sa iyo nakasentro, Panginoong Isus. Help us, Lord, not to compromise the truth and our faith. Help us, Lord, na wag po kaming maging lukewarm, O hallelujah, Jesus Christ of Nazareth. Maraming salamat sa iyo, O Diyos na buhay, and to our facilitator tonight, kay Sister Ann, I thank you, God, for her life and her family, O Diyos na buhay, that continuously serving you, God, and be a worker of in the vineyard of God. Oh, hallelujah. And we pray, Lord Jesus, that whatever they are experiencing, whatever they are ano man po ang kanilang mga pinagdaraanan, o Diyos, dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong mahabaging kamay lamang. Oh, hallelujah. To each one of us, lalo na kila Sister Mario, God, ilayo mo po siya, O Diyos na buhay, sa anumang mga espiritu ng sakit, kamatayan, karamdaman. We ask your blood, Panginoong Jesus, sa kanya, oh God. We did not allow any another attack of stroke or sa kanyang buhay, in Jesus' mighty name. And we are excited, Lord, nawa, Panginoon, sa iyong habag at grasya, siya ay makabalik po dito sa bansang Canada sa pangalan ni Kristo Jesus. Maraming salamat, O Diyos na buhay, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen, amen. Sis Anne, ikaw na mag-outro. Yan ba si Sister Anne? Amen? So mga kapatid kay Kristo, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa panalangin sa gabing ito. So, kami po muli ang Lord of the Nation Church Slave Lake, sama-samang nananalangin, and if you have prayer request, magsabi lamang po kayo mga kapatid. Maraming salamat din po sa pakikipag-agree. To God be all the highest infinite glory forever and ever. Amen and Amen. 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 Ayun na pala si Sister Anne. Sorry, God pass na bless. lang yung computer. God bless everyone. Ikaw na lang sis mag-end, ha? Copy. Thank God you. bless. God bless you po. Night po. Good night po. Good night po.